Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, tafsir. At yung huli nating natalakay, yung Suratul Bayyinah. Kaya ngayon insyaAllah, yung Suratul Qadar. So, yung Suratul Qadar, chapter 97 sa Quran, at ito ay ipinahayag sa Makkah. At ito ay mayroong 5 aya. Ito ay naglalaman ng 5 aya. So, sinasabi sa mga aya na ito, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tunay na ibinaba namin ito sa Laylatul Qadr. At ang tinutukoy dito na ibinaba ay ang Quran. At ang panahon ng pagkakababa nito ay ang Laylatul Qadr. Na nauunawaan ito, syempre matatalakay pa ito mamaya, nauunawaan na ito ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Laylatul Qadr sa Ramadan. Yun na yung Suratul Alaq, yung mga naunang aya ng Suratul Alaq. At yung sumunod na aya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Laylatul Qadr. Ano magpapaunawa sa iyo kung ano ang Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang Laylatul Qadar ay gabi na mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Na sa gabi na ito ay bumababa ang mga anghel kasama ang ruh, kasama si Jibril alayhis salam sa pahintulot ng kanilang Panginoon, dala ang iba't ibang utos o dala ang lahat ng utos. Kasi sa Laylatul Qadar, sa bukod sa dito unang ibinaba yung Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Laylatul Qadar nangyayari yung tinatawag na takdir sanawi. Yung pagpapababa ni Allah ng mga utos mula sa Allahul Mahfud, mga utos kung anong mangyayari, kung anong naitakda na para sa 1 taon. Nangyayari yun sa Laylatul Qadar. Kasi merong 4 na qadar o pagtatakda si Allah. Takdir am yung pangkalahatan. At ito na yung nangyari 50,000 years bago palikain ng lahat. Tapos itong tinatawag na takdir sanawi na qadar o pagtatakda na nangyayari taon-taon, nangyayari kapag Laylatul Qadar. At syempre takdir umri, yung pagtatakda na nangyayari sa buong buhay ng tao, sa buong buhay ng tao. At nangyayari yon sa sinapupunan pa lang yung baby. Dumarating na sa kanya ang pagtatakda ni Allah. At pang-4, yung takdir yomi, yung pang-araw-araw na pagtatakda o pagpapatupad. Kasi nga, natalakay na natin, di ba sa qadar, ang qadar at ang qada ay maaring interchangeable ang kanilang kahulugan. Qadar pagtatakda, qada pagkakatupad, pagpapatupad sa itinakda. Panghuling aya, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Merong kapayapaan na matatagpuan sa Laylatul Qadar, ang kapayapaan o kapanatagan hanggang sa dumating ang pagsikat ng araw. So unang tinukoy dito ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir, doon sa kainaman ng Laylatul Qadar, iniulat ni Abu Hurairah mula kay Imam Ahmad na kapag dumarating ang Ramadan o nang dumating ang Ramadan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Dumating na sa inyo ang buwan ng Ramadan, buwan na mabiyaya. Iftaradallahu alaykum siyama. Si Allah ay nagtakda sa inyo ng pag-aayuno
sa mga araw nito. Tuftahu fihi abwabul jannah, binubuksan dito ang mga pinto ng paraiso. Wa tuglaqu fihi abwabul jahim, at isinasara rito sa Ramadan, ang tinutukoy dito yung Ramadan, isinasara rito ang mga pinto ng impyerno. Wa tugallu fihi syayatin, at iginagapos dito sa Ramadan ang mga demonyo. Ginagapos sila. Fihi laylatun khairum min alfi shahr, at naririto raw ang isang gabi na mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. At ito na nga yung Laylatul Qadr. Man hurima khairaha, faqad hurim. Sino mang pinagbawalan o hindi niya makamit ang kabutihan ng gabi na ito, ay tunay nga na pinagkaitan. Siyempre, ang pagkakait na ito, unang-unay nangyari dahil pinagkait ng tao sa kanyang sarili. Hindi siya nagsikap sa pagsamba sa gabi na ito. At siyempre, yun na rin ang pinahintulot ni Allah na may takda. Sa indulong bahagi, maaring tumutukoy sa Laylatul Qadr o maaring tumutukoy din sa kabuuan ng Ramadan. So yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na Laylatul Mubarakah, so yun na nga yung dalil doon, yung hadith na nabanggit natin kanina, yung qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. So tinawag din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ang Ramadan bilang syahrun mubarak. Lamma kanat Laylatul Qadri ta'dilu ibadatuha ibadatu alfi syahr, thabita fi sahihain an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. So yung tinutukoy na ang Laylatul Qadr ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan, ang tinutukoy doon ay mas mainam ang gantimpala ng gabi na ito kaysa sa 1,000 buwan na gantimpala sa pagkakagawa ng parehong gawaing pagsamba. Halimbawa niyan, yung tao na nagsala sa gabi ng Laylatul Qadr, yung sala niya na yon, ang gantimpala yun, kung yun ay tanggap, ang gantimpala nito ay mas mahigit pa sa 1,000 buwan o mahigit 83 years na pagdarasal. So, ganoon kainam ang Laylatul Qadr. At ganyan din sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith, sino man ang magtaguyod ng mga voluntaryong sala sa gabi ng Laylatul Qadr ng may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala ni Allah, ay mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. So, napagtibay sa sunna ang gantimpala ng Laylatul Qadr, ang pagsamba, sa katuparan ng mga pagsamba sa Laylatul Qadr, alhamdulillah. So, sumunod na nabanggit, nuzulul malaikati wa qada'u kullu khairin fi Laylatil Qadr. At ito na nga yung pagtatakda, gabi ng pagtatakda. At dito nga naitakda rin yung malaking gantimpala para sa mga gawaing pagsamba na ginawa rito. So doon sinabi ni Allah, inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, na ibinaba nga ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. At ito ay inilarawan bilang Laylatin Mubarakah doon sa Suratul Dukhan. Sinabi ni Allah, inna anzalnahu fi Laylatin Mubarakah. At iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na yung pagkakababa ng Quran, yun nga, sa Laylatul Qadr, bukod pa doon sa pagkakababa nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa langit, mula sa Sama'ud Dunya, nangyari din na ang Quran ay ibinaba mula doon sa Allahul Mahfud papunta doon sa Baitul Izzah, na ito nga yung Sama'ud Dunya rin, yung langit ng dunya. At ito na nga ay ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unang pagkakababa nito doon sa Laylatul Qadr din, nang bumaba ang Suratul Alaq, nung nakita niya si Jibril alayhi salam sa Gar Hira. At pagkatapos nun, ibinaba na ang Quran dahan-dahan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula doon sa Baitul Izzah sa loob ng 23 years.
sa loob ng 23 years. At si Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya yung mga ayaw, wa ma adraka ma laylatul qadr, ng ganitong paraan ng pagkakasabi o pananalita. Ito ay nagpapakita lamang ng pagdakila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Laylatul Qadr. Halimbawa niyan, yung sa Suratul Qari'ah, may ganito rin, di ba? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. So, yun ay pagdakila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Singa, yukbiru ta'ala annahu anzalahul Quran Laylatul Qadr wa hiya Laylatul Mubarakah allati qala Allahu azza wa jal inna anzalnahu fi Laylatin Mubarakah wa hiya Laylatul Qadr wa hiya min syahri Ramadan kama qala ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Yun nga itong Ramadan o Laylatul Qadr na matatagpuan sa Ramadan, ito yung panahon na ibinaba ang Quran. So ibinaba ito mula sa Lauhul Mahfud pababa ng Baitul Izzah, at mula sa Baitul Izzah pababa naman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito siya nagsimula. Na sa gabi ng Laylatul Qadr ay bumababa ang mga anghel kasama si Jibril alayhis salam. Ang ruh na tinutukoy dito, si Jibril alayhis salam. Hindi yung kaluluwa. Hindi yung kaluluwa. Sa bumababa si Jibril alayhis salam kasama ang mga anghel, dala ang lahat ng utos ni Allah. Ay yukthiru tanazzulil malaikatu fi hadhihi al-layla likatrati barakatiha. Na nagiging marami at nagiging madalas ang pagbaba ng mga anghel sa gabi na ito dahil sa pagiging mabiyaya nito. O maaring kabaligtaran din. Nagiging mabiyaya ito dahil sa maraming pagbaba o madalas na pagbaba ng mga anghel dahil sa takdir na ipinapatupad din sa Laylatul Qadr. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil baraka war rahmah kama yatanazzaluna inda tilawatil Quran. At nalalaman natin ng mga anghel ay bumababa kasama ang pagbaba ng biyaya at habag ni Allah. Katulad ng kung paanong sila ay bumababa tuwing nang binabasa ang Quran. Wa yuhituna bihalkid dhikr, at sila ay dumadalo sa mga pag-aaral katulad nito, dumadalo ang mga anghel sa pag-aaral na katulad nito, at nakapaligid ng mga anghel sa mga nag-aaral. Wa yadauna ajnihatahum litalibil ilm bisidki ta'diman lahu. At ang mga anghel ay binabalot nila ng kanilang mga pakpak ang nag-aaral ng kaalamang Islamiko bilang pagdakila sa pag-aaral at syempre pagdakila at pagpapahalaga doon sa nag-aaral. Wa amma ruhu faqila al-muradu bihi wa huna Jibril alayhis salam. Syempre ang ruh na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jibril alayhis salam. Fayakunu bin babi at fil khas al-am, na sa tafsir, ang mga mufassir, natukoy nila ng tinutukoy dito na ruh ay si Jibril alayhis salam dahil sa grammar. Dahil sa grammar. Na tinukoy si Jibril dito na ma'rifah at tinukoy yung mga anghel sa ma'rifah din. Ibig sabihin, malinaw na tukoy dito kung sinong ruh, at syempre sa iba pang mga dalil, malinaw na ang ruh ay walang iba kundi si Jibril alayhis salam. Sa isang sinabi ni Allah, yun nga, tanazzalul malaikatu waruhu biidni rabbihim min kulli amr. Ang min kulli amr na tinutukoy dito, dala ang lahat ng utos. Iniulat ni Mujahid, yung mufassir, na ang sinasabi dito, salamun hiya min kulli amr. Nang tinutukoy dito na amar na binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay daladala ng mga anghel yung kapayapaan at kapanatagan kasama ang mga utos ni Allah.
At sinabi ni Sa'id bin Mansur, haddathana Isa bin Yunus, iniulat mula kay Isa bin Yunus, mula kay Al-A'mash, mula kay Mujahid, tungkol sa salamun hiya. May kinalaman yung salamun hiya doon sa naunang aya. Yung salamun hiya hatta matla'il fajr, na narito ang kapanatagan sa gabi ng Laylatul Qadr hanggang sa sumikat ang araw. So may kinalaman din ito sa pagbaba ng mga anghel. Sinasabi, hiya salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mal fiha ada. Na napakapanatag ng gabi na ito na ang Satanas, at ito ko'y mismo dito si Iblis, ay hindi siya makakagawa ng anumang masama at hindi siya makakapagdulot sa mananampalataya ng anumang pinsala. At sinabi ni Qatada, takdi fiha al-umur wa tukdar al-ajal wal arzak. At gayon din, sa gabi nga na ito, yung tinutukoy dito, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ang amr na tinutukoy dito ay ang lahat ng mga pagtatakda ni Allah sa haba ng buhay ng tao o mga biyaya na kanilang matatanggap. Yun nga, yung takdir sanawi na tinukoy ko kanina, yung taunan na pagtatakda ni Allah, nangyayari ito sa Laylatul Qadr. Nangyayari ito sa Laylatul Qadr. Katulad ng sinabi din doon sa Suratul Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. So madalas iniuugnay yung mga naunang aya ng Suratul Dukhan sa Suratul Qadr bilang tafsir ng Quran sa pamamagitan ng Quran. Kasi ganun ang pangunahing paraan ng pagpapaliwanag sa Quran. Naiintindihan natin ng Quran, ang isang aya ng Quran o isang sura sa pamamagitan ng iba pang aya o iba pang sura. Ganyan din sa sinabi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Narito ang kapanatagan hanggang sa dumating ang pagsikat ng araw. Sinabi ni Sa'id bin Mansur, mula kay Hashim, mula kay Abu Ishaq, mula kay Sha'bi, nang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, taslimul malaikatu laylatal qadri ala ahlil masajid hatta yatla al-fajr. Na ang salam na tinutukoy dito, yung pagbati ng mga anghel sa mga tao na nasa masjid sa gabi ng Laylatul Qadr, at binabati nila sila hanggang sa dumating yung oras ng Fajr. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa masjid sa gabi ng Laylatul Qadr, nagsala ka ng tarawih, binabati ka ng anghel. Nagsala ka ng tahajjud, binabati ka rin ng anghel. Ngayon, kung nananatili ka sa masjid sa mga gabi nito, sa tarawih, di buong gabi binabati ka ng mga anghel. At alam naman natin, natalakay na natin yung dun sa yung sala ng mga anghel, kapag sinabi yung sala ng mga anghel, ito yung pananalangin nila ng biyaya para sa mga tao. Di ba? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi. Tunay na si Allah at ang mga anghel ay nagsasala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sala na tinutukoy dito ay pagpupugay o pagbati ng mga anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang nila ito ginagawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa rin nila ito para sa iba pang mga mananampalataya. Yung kabilang dito, syempre yung mga nag-aaral, at dito specifically, nalala ko yung kambal yung kambal. gusto na pahirapan yung buhay nila eh. So dito specifically sa Suratul Qadr, tinutukoy yung nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. yung sa Laylatul Qadr, kumbaga yung binabati nila o nagpupugay sila doon sa mga tao na nasa masjid. So buong gabi yun, di ba, yung Laylatul Qadr. So sa Maghrib pa lang, nagsala ka ng Maghrib, kahit putol-putol yung pagpunta mo sa masjid, kasi hindi naman lahat di ba, nag-i-i'tikaf. Pero kung nag-i-i'tikaf ka, mas maganda kasi buong gabi ka na nandoon. Kaya nga, mainam na mag-i-i'tikaf ng buong huling 10 gabi ng Ramadan, katulad ng ginagawa ng ibang mga scholar. Talagang wala silang ibang ginagawa kundi tumambay sa masjid. Ito ang dahilan. Dahil ito ang naging pananaw
ng salaf doon sa huling aya ng Suratul Qadar na salamun hiya hatta matla'il fajr, na patuloy ang pagpupugay ng mga anghel sa mga tao na nasa masjid hanggang sa dumating ang oras ng Fajar. Alhamdulillah. Na panghuli, iniulat ni Qatada at Ibn Zayd tungkol dito sa salamun hiya hatta matla'il fajr, na sinabi nila, taslimul malaika laylatul qadri ala ahlil masajid hatta yatlal fajr. Ito na nga pala yung nabanggit ko kanina. Wa qala Qatada wa Ibn Zayd, sinabi nilang dalawa, ya'ni hiya khairun kulluha laysa fiha syarrun ila matla'il fajr. Nang kapayapaan na ito na dala ng mga anghel o dulot ng pagbaba ng mga anghel o may kinalaman sa pagbaba ng mga anghel, ito ay kapayapaan na ibig sabihin walang kasamaan ang mangyayari sa gabi ng Laylatul Qadar hanggang sa dumating ang pagsikat ng araw. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin muna ang unang bahagi ng pagtalakay sa Suratul Qadar, kasi yung huling bahagi nito ay yung mga tanda ng Laylatul Qadar, inshallah, na natukoy sa mga batayan at iba pang mga magandang gawain sa Laylatul Qadar, lalong-lalo na yung mga dua dito, inshallah. So tatalakayin natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.